Nakakalimot nga ba ang pag-ibig? Paano kung isang araw ay biglang nagbalik ang dating minamahal mo? Anong gagawin mo? Kayo mga ka-amazing, nasubukan niyo na bang umibig? Ano ang kaya niyong gawin para dito? Tama na yan, pre. Lagi ka nalang umiinom. Para mo na rin pinapatay ang sarili mo niyan. Saway sa kanya ni Lance, ang kanyang kaibigan. Ang sakit lang, pre. Dahil kung kailan balak ko na siyang pakasalan, saka naman siya nawala sa akin. Sabi niya rito. Ganyan talaga ang buhay ng isang tao. May hangganan. Darating ang araw na makakahanap ka rin ng kapalit niya kung gusto mong maging masaya ulit. Sagot nga ng kaibigang si Lance. Parang hindi na ako makakahanap pa ng iba, pre. Panigurado niyang sabi. Patuloy lang lamang siya sa pagtungga ng alak. Si Claire naman, ang nag-iisang babae na mahal niya at hindi na siya makakahanap pa ng gaya nito. Sinasabi mo lang yan, pero kapag naka-move on ka na sa sakit, ay saka mo marirealize na may maganda pa palang bagay ahead of you na hindi lamang sa nobya mong nawala umiikot ang buhay mo. Nakangiting sabi ni Lance. Napapailing na nga lamang si Nathaniel. Bakit ikaw? Hindi ka man lang ba nalulungkot gayong mag-isa ka lamang sa buhay mo? Tanong niya rito. Hindi. Masakit magmahal, Nathaniel. Kaya hindi ko kailangan ng babae sa buhay ko. Sagot ni Lance. I felt bitterness in your words. May pinagdaraanan ka ba? Tanong niya rito. Wala, pre. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi ko malaman na masyadong masalimuot ang pag-ibig na yan. Nakakatakot at nakakatroma. Baliwalang sagot ng kaibigan. Subukan mo lang. There's something beautiful in love that you should know about. Sabi niya. Bakit ko naman susubukan? Kung ikaw nga tong nasasaktan ng ganyan ngayon eh. Nakataas ang kilay ni Lance. Hindi naman magkaparehas ang kapalaran ng mga tao. Sadyang, napunta lang ako sa sitwasyon na mahirap tanggapin. Naiiling niyang sagot. Maybe soon. Sagot naman ni Lance. Makalipas ang ilang oras, ay pareho na nga silang lasing na dalawa, kaya napagpasyahan na nga lang nilang umuwi na. Nasa club kasi sila ngayon, dito sa bagong tayo at opening pa. Okay ka lang, pre? Tanong ni Nathaniel. Oo, kaya ko pa namang magmaneho pa uwi ng bahay, ikaw ba? Basta, dahan-dahan ka lang, pare ah. Baka gusto mo rin sumunod kay Claire sa langit, sige ka. Naiiling na sagot ni Lance. Ogag, sabi naman ni Nathaniel. Pagkaalis ni Lance ay pumasok siya agad sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo. Masakit na ang kanyang ulo. Napapasobra ang kanyang pag-inom pero ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Patingin-tingin lamang siya sa kanyang nadaraanan para mawala ang kanyang hilo. Pero bigla niyang natapakan ang brake nang makita niya ang isang babae. Walang iba kundi ang kanyang nobyang si Claire. Lasing siya pero hindi pa sira ang kanyang mga mata. Dahan-dahan lamang ito sa paglalakad. Parang ninamnam ang lamig ng buong paligid. Kahit saang anggulo talaga niyang tignan, ito talaga ang kasintahan niya. Pero iba ang suot nito. Sobrang ikli ng palda at isang maikling damit na kulay pula. Dahan-dahan siya sa pagmamaneho at sinusundan nito. Nakita niyang huminto ang babae, kaya agad din niyang pinahinto ang kotse at binuksan ang bintana. Claire, tawag niya rito. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ng babae sa sinabi. She got a very nice makeup at ang ganda ng katawan nito sa malapitan. She was an epitome of a woman with a perfect curve, flawless and attractive. Bumaba ka dyan, sagot nito sa kanya. Kaya agad siyang bumaba ng sasakyan at nilapitan nito. Sinusundan mo ba ako? Nakaturo ang daliring tanong nito sa kanya. Hindi, napadaan lamang ako, sagot naman ni Nathaniel. At sa isip nga nito, this woman is not Claire. Magkamukha lang mga ito pero
magkaibang personalidad. Ang kasintahan niya ay may maamong muka, tsaka conservative. Pero ito, parang sobrang tapang. Sigurado ka ba? The highway is wide pero dito ka talaga tumatabi sa kung saan ako? At anong tawag mo sa akin? Claire? Excuse me, my name is Alexandria. Not the one you mentioned earlier. Matari na sabi ng babae. I'm sorry, I mistook you for someone I know. Hinging pa umanhin nga ni Nathaniel. Lasing ka lang eh. Naaamoy ko rito ang baho ng alak na iniinom mo. Sabi ng babae habang nakatitig sa kanya. Napapikit siya. There's someone on her stairs na hindi niya mapangalanan. Parang may something sa tingin niya. Now he knows na hindi ito ang kanyang kasintahan. Marami pa siyang gustong itanong kung bakit magkamukha ang mga ito, pero mas pinili na lamang niyang manahimik. I have to go. Paalam niya. Take care. Sagot ng babae na ikinagulat ni Nathaniel. Masyadong pagod ang katawan ni Alexandria sa buong araw na pagtatrabaho sa club. Doktor ang trabaho niya sa Europe, pero pagdating niya sa kanilang lugar, she ends up working on a club. Dahil mas gusto niya ng exciting na buhay. Exciting naman ang pagiging doktor dahil buhay ang inililigtas pero madali siyang magsawa sa iisang lugar lamang. Happy-go-lucky na babae siya. May isang rason din kung bakit siya bumalik dito. Her twin sister died. Kung hindi siya nagkakamali, ay napagkamalan siyang ang kapatid kanina ng lalaking yon. May bago pa ba doon? She was like a shadow of her, kahit na paningin ng kanyang mga magulang. Kaya siya nagpuntang Europe upang makaiwas sa mga ito. Masyado na kasing mabigat dalhin sa kanyang dibdib, kaya hindi sila sabay na lumaki hanggang nagdalaga. Kaya ngayong wala na ito, ay hindi pa rin siya masaya. Hindi naman niya ito inaaway noong nabubuhay pa at hindi siya nagtanim ng sama ng loob rito. Pero saka pa lamang siya umuwi nang nailibing na to. Hoy, anong meron sa mukhang yan? Tanong ni Glidel, ang kanyang kaibigan at dito siya nakatira sa kondo nito. Ay, masyadong nakakapagod. Sagot niya at uminom ng tubig sa kusina. Talaga? Kaga ka rin eh, no? Ginusto mo yung ganyang buhay, kaya huwag kang magreklamo. Para ka ng dancer sa club niyang itsura mo, konting galaw mo lang ay mahihipuan ka na. Tapatin mo nga ako, Alexandria. Talaga bang taga-serve ka ng alak doon? Lumiliit ang matang tanong ni Glidel. Napapailing na lamang si Alexandria. Nurse ang kaibigan niya sa isang public hospital, kaya hinihikayat siya nitong pumasok sa ospital kaysa ang maging serbedura sa club. Mukha ba akong easy to get? Nakataas ang kilay na tanong ni Alexandria. Mahali ko sa'yo. Taga-serve ka lang doon pero dinaig mo pa ang mga dancer sa suot mo eh. Nakangusong sabi ng kaibigan. Alam mo ba, masyado mo talaga akong kinakanyanino sa manong ugali nito. Sabi nga ni Alexandria sa kaibigan. Girl, I'm just being concerned. Babae ka. Paano mo mapipigilan ng mga lalaki sa club kung lasing na ang mga ito tapos bastusin ka? Anong kalaban-laban mo, Aber? Tanong nga nito. Nag-iingat naman ako. Napabuntong hiningang sagot niya. Kahit gaano pa ang pag-iingat na gagawin mo, kung gusto mo na talaga ng lalaking amuyin niyang singit mo, hindi mo mapipigilan yun. Ewan ko pa sa'yo kung saan mo nilagay ang utak mo. Pagtatatalak ni Glidel. Napailing na nga lamang si Alexandria. Kahit ano na lang ang lumalabas sa bibig nitong kanyang kaibigan patungkol sa kanya. Pero hindi na lang siya kumibo kaysa ang magalit rito. Ito kasi ang naglalaban ng damit niya at nagluluto ng pagkain para sa kanilang dalawa. Hindi naman sa inaalilan niya ito, siya kasi ang gumagastos sa lahat ng kanilang gastusin sa bahay. Kasi ang kinikita nito bilang nurse ay pinapadala lahat sa pamilya nito sa probinsya. Ikaw talaga, hihinto lamang ako kung maboboard na ako doon. Sagot niya. Saan mo naman balak lumipat na naman, Aber? Sa kasino na naman bilang escort? Nakataas ang kilay na tanong nito. Bakit ang dami mong alam? Siyempre dito na lang sa bahay, ikaw nang bubuhay sa akin.
Ang bata pa ng edad ko pero nakaramdam na ako ng pagod. Parang sawa na ako mabuhay eh. Sagot nito. Gaga, kahit anong na nga lamang lumalabas dyan sa bibig mo. Sabi ni Glydell at binatukan siya. Ang brutal mo naman. Alam mo, may papayo ako sa'yo. Para naman matahimik ka na at magpirmi ka na lang sa bahay. Ano naman yun? Mag-asawa ka na lang. Mas magiging exciting pa ang buhay mo. Sagot ni Glydell. Tumirik ang mata ni Alexandria. Seryoso ka? Ako pa talaga ang pinayuhan mong ganyan ah. Bakit hindi mo i-apply sa sarili mo yan? Para nang sa ganun ay matigil ka na sa laging pagbibigay lang sa pamilya mo. Halos mapabayaan mo na nga ang sarili mo eh. Hindi naman siguro sila lumpo para mahirapang maghanap ng trabaho, di ba? Kaya yan sila, namimihasa dahil kinukonsinti mo. Seryoso niyang sabi. Natigilan si Glydell. Nakonsensya din. Bigla ang babae pero tama naman siya at hindi siya hihingi rito ng pasensya. Mahirap maging nurse, kaya dapat may maipon din ito kahit papaano sa naging sahod nito. Nareal talk mo ako dun ah. Sa bagay, tama ka naman eh. Minsan nga napapaisip ako na masyado na palang nakakahiya dahil lahat na lang ng gastusin dito sa bahay ay sa'yo ko inaasa. Napaka-ambisyosa ko pa para kumuha ng condo unit pero ikaw din naman pala ang magbabayad. Napabuntong hininga, nasagot ni Glydell. All the expenses are fine, Glide. But I want you to realize that you think about yourself first dapat and make it a priority. Okay lang magbigay tayo ng ilang beses, pero yung paulit-ulit na hindi sila nag-e-effort, hindi na nakakabuti yun. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa kanila din. Sabi niya. Mahal na mahal ko sila eh. Sagot nito. Napailing na nga lamang si Alexandria. Nandun na tayo. Pamilya natin sila. Pero mahalin mo rin ang sarili mo. Look at me. Sa sobra kong pagmamahal sa pamilya ko, nasaan sila ngayon? Wala. I live alone, surviving the pain of being unwanted. Mas pinapaboran nila ang kapatid ko na kahit wala na ay patuloy pa rin nilang minamahal. Pero mas mabuti na rin yung hindi sila lumapit sa akin upang gawin akong panakipbutas para maibsan ang hinagpis nila dahil sa magkamukha kaming dalawa ni Claire. Malungkot niyang kwento. Nandito lang ako sa'yo. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Maramdamin ngang sagot ni Glydell. Thank you. At niyakap nga ni Alexandria ng mahigpit ang kaibigan. Sa sumunod na mga araw ay ganun pa rin naman ang naging buhay ni Nathaniel. Hindi siya makausad sa pagkawala ng kanyang kasintahan. Kaya wala siyang gana upang pamahalaan ang kanyang kumpanya at iba pang mga negosyo. He wanted to take a break for a while saka na siya babalik kung magiging okay na siya. Paglabas niya ng bahay, ay ang nakangiting mukha ni Lance ang nakita niya. Ang aga mo yatang dumalaw pare ah, sabi niya rito at tinapik ito sa balikat. Hindi ako busy eh, sagot ni Lance. Wala kang ka-date? Tanong niya. Mauna ka muna, susunod ako, sagot naman ni Lance. Napailig na nga lamang si Nathaniel at naisip niya si Alexandria. Kamukha talaga nito ang kanyang yumaong nobya. Saan tayo ngayon? Tanong niya. Beer house. Sagot ng kaibigan at pumasok na sa kotse nito. Ang aga pa kaya? Reklamo niya pero sumunod na rin na pumasok ng kotse. Mas maganda nga yung maaga pa. Para makarami tayo. Natatawang sagot ni Lance. Pwede. Pasakay na lang ng kotse mo, hindi ko feel magdala ng sasakyan ngayon eh. Sabi niya at naglagay ng seatbelt. Okay lang, walang problema. Makalipas ang ilang oras ay nasa loob na nga sila ng beer house. Marami ng customers kahit maaga pa. Hindi na muna siya nag-order dahil ayaw pa niyang uminom. Patingin-tingin lamang siya sa buong paligid. Kinagabihan ay saka pa lamang sila nagpa siyang uminom. Claire? Narinig niyang banggit ni Lance sa pangalan ng kanyang kasintahan. Ha? Mahina niyang sabi. Hindi ako si Claire. I'm Alexandria. Narinig niyang sagot ng babae na pamilyar din ang boses na sumulpot sa harapan nila.
Kaya agad siyang napatingin sa harap habang si Lance naman ay napatanga habang nakatunghay sa babae. Magkamukha talaga kayong dalawa. Amazing. Sambit ng kaibigang si Lance. Of course, kambal ko siya. Agad sagot nito. You mean, magkapatid talaga kayong dalawa? Tanong nga ni Lance habang siya naman ay nakikinig lamang sa mga ito. Hindi ba obvious? Masyadong inappropriate na babanggitin mo pa ang isang wala na at ipagkamali sa taong nabubuhay pa, sabi ni Alexandria sa seryosong tono. I'm sorry, masyado talaga kayong magkapareho ng mukha eh. Sagot naman ni Lance. Hindi kaya siya magkapareho ng mukha. Magkapareha na sa lahat. Mukha lang ang magkapareho kami pero hindi ang mga personality namin. Nakikita mo naman siguro na masyadong mahinhin si Claire, di ba? Samantalang ako, eto, magaslaw. At andito sa beer house nagtatrabaho. Si Claire, masyadong makaluma akong magdamit. Samantalang ako, ito, kinulang sa tela ang mga suot. Sabi nga ni Alexandria. Ramdam niyang parang may something ito sa kakambal. Kayong hindi ito masaya na pinagkukumpara ito sa kanya. Hindi niya matukoy pero parang may lungkot sa mga mata nito ngayon. Enjoy your drinks, sabi nito at nagpaalam na nga sa kanilang dalawa. Nang mawala ito sa kanilang paningin ay nagkatinginan sina Lance at Nathaniel. Below the belt bang nasabi ko pare? Ilang years ba kayong nagkasama ni Claire? Pero hindi pa nito nabanggit na may kakambal siya. Ramdam ko ang parang galit nun eh. Sabi nga ni Lance kay Nathaniel. Wala naman pare eh. Nung pumupunta naman ako sa bahay nila doon, hindi ko naman nakaharap si Alexandria at wala ring nababanggit ang mga magulang tungkol rito. Sagot nga ni Nathaniel. Parang may issue siya kay Claire at parang may tinatagong tampo. Sabi naman ni Lance. 12:00 ng gabi nang umalis sila ng beer house. Bumuhos ang malakas na ulan pero naiwan siyang mag-isa sa labas dahil sa naunang umalis ang kaibigan niya. Mahirap pa namang makahanap ng taxi kapag ganitong malakas ang ulan. Naisip niya na pwede naman siguro niyang lapitan si Alexandria upang maibsan ang pagkamis niya kay Claire dahil magkamukha naman ng mga ito. Habang naisip niya ang ganitong strategy, ay napapangiti na nga lamang siya nang mapagod sa kakatayo at may taxi nang huminto sa kanyang harapan. Babiyahe pa ba kayo, Manong? Tanong niya sa driver. Opo, sir, sagot ng matanda. Kaya agad niyang binuksan ang pinto at pumasok. Hindi niya alintana na nabasa siya ng ulan basta ang importante ay hindi siya maabutan ng umaga sa lugar na yun. Kaya lang biglang kumunot ang kanyang noo nang makita ang isang babae na naglalakad sa maliit na eskinita. Iba na ang suot nito kanina pero sobrang iksi pa rin. Parang hindi nakaramdam ng lamig ang babaeng ito. Ang parang inaalala niya, paano kung biglang makatagpo ito ng lalaking manyakis sa daan? Paniguradong mapapahamak ang babaeng ito. Manong, pakihinto nga po saglit yung taxi mo. Sabi ni Nathaniel rito. Bakit sir? Tanong ng matanda sa kahininto. May pupuntahan lang po ako saglit. Hintayin niyo lang po ako rito ha, okay lang po ba yun? Sagot niya, walang problema, sabi naman ng driver. Kaya agad siyang lumabas ng taxi at tumakbo sa kinaroroonan ni Alexandria. Wala ang pakialam si Nathaniel kung basa na siya ng ulan basta mapuntahan lamang nito. Alexandria! Sigaw niya rito. Pero nang hindi siya nito marinig, patuloy lamang siya sa pagtakbo hanggang sa naabutan nga niya agad ito. Oh, Nathaniel! Hi! Hello! Sagot niya. Masyado kang basa ng ulan, saan ka ba galing? Tanong ng babae saka tumingin sa likuran niya. Ikaw talaga ang sinadya ko rito. Sumakay ka na sa taxi na sinakyan ko. Malalim na ang gabi at hindi sa babaeng tulad mo. Dapat napag-gala-gala pa rito. Sagot nga niya kay Alexandria. Papauwi na rin naman ako pero since nag-effort kang puntahan ako, sasabay na ako sa'yo. Sagot ni Alexandria. Tara, sabi rin niya at sabay nilang sinuong ang malakas na ulan. Parang wala yatang planong tumigil at masyado pang lumakas. Manong, okay lang ba na mabasa ang taxi mo? Narinig niyang tanong ni Alexandria sa matanda. Walang kaso ma'am, sagot naman ng driver.
Salamat, halika na Nathan. Sabi nito. Nang makasakay nga siya. Kaya agad siyang tumalima at pumasok na rin. Tumabi siya rito ng upo. Naaawa siya rito dahil napapansin niyang giniginaw na nga ito. Pero wala siyang may offer na jacket dahil nabasa na rin ng ulan. Nasaan na nga pala yung mga kaibigan mo? Nauna nang umuwi sa'yo? Tanong nito pagkaandar ng taxi palayo. Oo, kanina pa yon. Sagot niya. Mukhang napapaganda ang inuman niyo dahil hating gabi niyo na naisipang lumabas ng beer house. Sabi ni Alexandria habang napapatingin sa bawat madaraanan nila. Hindi naman masyado. Single yon kaya palaging inuman ang ganap sa buhay. Sagot ni Nathaniel pero ang kanyang tingin ay nasa babaeng katabi. May single pa ba na ganun ang itsura? Kadalasan, doble naging babae ng mga yun. Sabi nga ni Alexandria na nakatupi ang mga braso. Hindi kasama sa naging listahan ng mga mahilig magpaiyak ng milyong babae si Lance. Kung duda ka, pwede mo siyang tanungin. Sagot niya. Huwag na muna ngayon kasi ating gabi pa. Sagot nito dahilan para mapatawa siya ng ubod ng lakas. Huminto ang taxi nung marating nila ang kakahuyang bahagi ng daan. Pero may mga bahay pa rin naman sa gilid nun. Anong meron? May problema ba Manong? Tanong ni Alexandria. Bumaha po sa daan ma'am at maraming sasakyan ang na-stranded sa bandang unahan. Wala tayong ibang malusutan, ang lakas pa naman ng ulan. Pagpapaliwanag na ni Manong driver. Paano na yan ngayon? Tanong ni Alexandria. Kung gusto nyo, sabay na lang muna kayo tumloy hanggang sa mawala ang bahat saka gabi na rin. Wala nang ibang maghahatid sa inyo doon, malapit lamang dito ang bahay ko. Sagot ng driver. Sige po, kung hindi naman po kalabisan sa inyo, okay lang ba? Tanong naman ni Alex. Naku, walang problema ma'am. Kaya agad bumalik ang taxi sa nadaanan nila at kumaliwa ito ng takbo. Hanggang sa pumasok ang kotse sa kakahuyan at nakita nila ang isang malaking bahay na gawa sa tabla. Nakabukas na ang kahoy na gate. Kaya dumiretso sa pagpasok ang taxi. Nauna na silang lumabas at nahuli ang driver. Saka naman bumukas ang pinto ng bahay saka lumabas ang isang matandang babae na may daladalang kahoy. Bakit ngayon ka lang umuwi? Pancho, alam mo bang nag-aalala ako ng sobre sa'yo? Sabi ng matanda at sabay nilapitan ng matandang lalaki. Saka niyakap ng mahigpit. Napangiti na nga lamang si Nathaniel. Umaapaw ang pagmamahalan ng dalawang ito kahit na tumanda na ay naroon pa rin at kitang-kita niya. Sus naman Lagring, parang hindi ka na nasanay sa ginagawa ko. Sagot ng matandang lalaki. Masama ang panahon at malaki pa ang baha dito sa lugar natin. Akala ko nanood ka na. Sabi ng matanda sa babae. Naku, kung ano-ano na lang pumapasok sa isip mo Lagring. Parang gusto mo na akong mamatay agad eh. Nailing na nga lamang nasabi ni Manong Pancho. Hindi naman sa ganon. Nag-aalala na nga ako sa iyo eh. Pinagbintangan mo pa ako. Reklamo ni Aling Lagring. Siya nga pala. May mga bisita tayo. Pakiayos yung kwarto sa kabila. Utos ni Manong Pancho. Hi po, magandang gabi. Hindi kami matawid sa baha eh. Kaya dinala kami ni Manong dito. Pasensya na po sa abala ha. Nakangiting sabi ni Alex kay Aling Lagring. Ano ka ba? Walang problema yan. Pasok kayo sa loob. Sabi ng matanda at nagpatiuna sa loob ng bahay. Saka naman sila sumunod sa pagpasok. Nakita niyang umupo si Alex sa may upoang kawayan. Dumiretso na muna kayo sa kwarto upang magbihis. Masyado kayong nabasa ng ulan. Nakangiting sabi ni Aling Lagring. Sige po. Sagot naman ni Alex. Nagpaiwan na nga lamang siya pero hinila siya ni Alex pasunod sa mga ito. Magbihis ka na muna, sabi nito. Nang nasa loob na silang dalawa ay binigyan na nga sila ni Aling Lagring ng damit saka naman ito inayos ang kama. Pasensya na kung iisa lang itong kwarto namin ha. Magkasintahan naman siguro kayo kaya okay lang na magkatabi kayong matulog sa isang kama. Nakangiting sabi nga ni Aling Lagring at tinignan sila Alexandria at ang lalaking si Nathaniel.
Aangal pa nga sana si Alex pero pinigilan niya ito at sinenyasan. Napagkamalan patuloy silang dalawa na magkasintahan. Okay lang, Aling Lagring. Sagot niya. O siya, pagkatapos niyong magbihis, lumabas na muna kayo at kumain tayo. Kahit ako ay hindi na naisipang kumain dahil sa pag-aalala ko. Sabi nga nito at lumabas ng kwarto. Sige po, maraming salamat. Sabi nga nila Alex at Nathaniel. Pagkaalis ng matanda, ay nakita niyang tumingin sa kanya si Alexandria. Tumalikod ka muna dahil magbibihis ako, sabi nito. Makalipas ng ilang minuto, ay nakatalikod pa rin siya. Pero tahimik na kaya, tapos ka na? Tanong nga ni Nathaniel. Pero hindi sumagot si Alexandria. Kaya humarap na nga ito. At nakita niyang mahimbing na pala itong natutulog sa katre. Kaya agad siyang nagbihis at sinampay ang kanyang basang damit sa sampayan. Hindi niya alam kung saan siya matutulog. Tatabi pa sana kay Alex o sa sahig na nga lamang. Naalimpungatan si Alexandria. Kaya agad siyang napabangon. Nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya agad siyang bumangon. Napakunot ang kanyang noo nang hindi makita si Nathaniel sa tabi niya. Lumabas na nga siya ng kwarto at bumaba upang uminom ng tubig. Tumingin siya sa kanyang relong pambisig upang tignan ang oras. 2:00 na pala ng madaling araw. Nakita niya ang isang nakabukas na pinto sa may unahan kaya naglakad siya papunta doon, baka yun na ang kusina. Pagkapasok niya, nakita niya si Nathaniel na nakayuko sa may mesa. Nilapitan niya agad ito at hinawakan ng braso. Hoy, hindi ka natulog no? Tanong niya rito. Kaya agad itong umupo ng maayos pagkarinig ng boses niya. Natulog naman ako, sagot ni Nathaniel. Sigurado ka? Parang ramdam kong hindi ka talaga natulog eh. Pumasok ka na dun sa kwarto. Ikaw naman ang matulog doon para kahit papaano makabawi ka naman ng tulog. Sabi nga ni Alexandria kay Nathaniel. Mag-uumaga na rin kaya dito na lang muna ako. Sagot ni Nathaniel. Kumuha na nga siya ng baso sa may lagayan at nilagyan ng tubig na galing sa iisang galon. Sa loob na lang ng kwarto tayo maglagi dahil masyadong nakakahiya sa 2 matanda kung dito tayo magkukwentuhan. Sabi niya rito sa kaininumang tubig. Okay, sagot naman ni Nathaniel. Nauna siyang lumabas sa kusina, saka nakasunod lamang si Nathaniel sa kanya. Bumalik siya sa katre habang ito naman ay nakatayo lamang. Dito ka na umupo sa tabi ko, saka humiga ka na rin, sabi niya rito at umusog ng kaunti sa gilid. Huwag na, dito na lang ako uupo sa sahig, sagot nito. Huwag na, alam kong wala kang matinong tulog samantalang ako kahit saan na umabot ang diwa ko, sabi niya. Kaya napilitang umupo sa katre si Nathaniel at umupo na nga sa kanya. Ito ang unan, maiga ka na, tsaka stretch mo yung likuran mo, sabi niya at pinuwesto ang unan sa tabi nito. Sinunod naman ni Nathaniel ang kanyang sinabi at nahiga na nga ito ng dahan-dahan. Kaya malaya niyang natignan ang buong mukha nito. Perfectly shaped jaw na nakadagdag sa kagwapuhan nito. Pointed nose at reddish lips na parang kay sarap halikan. Kapag ang lalaking ito ang kasama niya, buong magdamag ay hindi siya magsasawa. Too bad, maagang nawala si Claire sa buhay nito. Ako ang nag-iisang lalaki sa buhay ng kapatid mo. Sabi nga ni Nathaniel out of nowhere. Alam ko, agara namang sagot ni Alexandria. Kumunot na tuloy ang lalaki at tanong nga nito, paano mo nalaman? Remember, the first time we met? Ganun ang fondness na tingin ng mga taong nakapaligid kay Claire. Mga taong nagmamahal sa kanya. Even our parents na hindi ko nararanasan. I may sound bitter dahil nasasanay na rin ako. Walang hinanakit na sagot niya. I see. All I thought nabanggit niya ako sa'yo dati. Sabi naman ni Nathaniel. No. We are twins pero hindi kami close sa isa't isa. Hindi naman kami nag-aaway. Hindi ako nagagalit sa kanya at ganun din siya sa akin. Our relationship is just like a normal people na parang hindi magkapamilya. Minsan nga parang hindi magkakilala. Sagot ni Alexandria na napatingin sa buong kwarto. Ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang kahinaan. Pero nandito na siya na umpisahan na niyang sabihin sa lalaking ito ang lahat.
Hindi sa gusto niyang maaway ito sa kanya, kundi gusto niyang maging aware din ito kahit papaano. Bakit naman? I didn't know anything dahil mismong si Claire ay hindi kanya nababanggit sa akin. Nakakunot ang noong sabi nito. Wala akong masamang masabi against my sister. Kahit na parang masyado akong outcast compared to her, it's because her parents raised her like that. Dependent siya sa tao to the extent na hindi siya mabubuhay na wala ang mga ito. Hindi gaya ko. When I grow up that I feel unwanted, umalis ako sa bahay namin at namuhay mag-isa sa abroad. Sadly, hindi nila ako pinigilang umalis. Parang feeling ko tuloy, nakahinga sila ng maluwag na wala na ako sa poder nila. Hindi ko rin alam what Claire felt when I left the house dahil hindi naman niya ako tinatawagan nung nandun na ako. Hanggang sa nawala na nga siya. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkausap ng puso sa puso. And now, nawala na siya, ay tuluyang lumayo ang loob ng magulang ko sa akin. I don't know kung saan na sila ngayon o kung buhay pa ba dahil pagmula nang bumalik ako sa lugar na to ay hindi pa nagtagpo ang mga landas namin. Sagot niya sa napabuntong hininga. Napansin niyang masyadong titig na titig sa kanya si Nathaniel na parang inaalam ang mga nasa isipan niya. Kaya nang makaramdam nga siya ng awkwardness ay napatingin nga siya sa dingding. I'm sorry. Tanging nasabi lang ni Nathaniel sa kanya. Walang rason para humingi ka ng tawad. It is what it is. Everything is fine in an instant. Nakangiting sagot ng babae. Kinabukasan ay maaga silang nagising. Nang araw ding yun ay nagpahatid silang dalawa kay Manong Pancho o mas tamang sabihin na sumabay na sila rito. Pagkapasok pa lang ni Alexandria sa kondo, ay palo na sa binti agad ang natamo niya. Aray! Ang sakit nun Ikaw talaga napakaano mo. Reklamo niya habang hindi maipinta ang mukha sa sobrang sakit ng palo ng kaibigan sa kanya. Bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Look at my face. Nangingitim na ang mga mata ko dahil hindi ako nakatulog sa sobrang pag-aalala sa iyo. Pagtatatalak nga na sagot ng kaibigan. Napatawa siya. Bigla nang makitang itim nga ang gilid ng mata nito. Akmang papaluin na naman siya nito nang agad siyang mapatakbo sa kusina at nagpaikot-ikot siya dahil sa hinabol siya nito. Patawa-tawa ka pa Hindi mo alam kung gaano ako natakot sa ginagawa mo. Hindi mo man na ako naisipang tawagan? Galit na sabi nito. Na-touch si Alexandria sa sobrang caring ng kaibigan niya sa kanya. Sa ngayon ito lang ang bukod tangi at nag-iisang tao na masasandalan niya. I'm sorry, tanging nasabi niya. Sorry lang? Kahit saan na lumilipad ang utak ko, Alexandria, napapraning na kaya ako. And I'm so worried na baka nilabas ka na ng customer at kung saan dinala. Napapahawak sa buhok na sagot ng kaibigang si Glydel at pumasok sa isip niya si Nathaniel at ang gwapo nitong muka. Ano ka ba? Walang nangyaring iba. It's just that na-stranded lang ako dahil bumaha ang highway papunta rito. Malakas kasi ang ulan kaya nagpalipas ako ng gabi, malapit na motel. Sagot niya. Ganon? Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo Nakataas ang kilay na sabi ng kaibigan at dinuro pa siya nito ng walis tingting. Pumasok na nga siya sa kanyang kwarto at saka nagbihis. Humiga muna siya saglit at natulog pero namalayan na lamang niya na nanginginig siya at sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Nagkalagnat pa yata siya dahil sa lakas ng ulan. Bumukas ang pintuan at alam niyang si Glydel ang pumasok. Gising na, kakain na tayo, sabi nito. Masama ang pakiramdam ko Glide. Nabasa kasi ako ng ulan kagabi. Sagot niya. Ano? Sagot naman ng kaibigan at dinaluhan siya at dinama ang kanyang noo. Ang lamig ng pakiramdam ko, sabi muli ni Alexandria. Ay naku girl, nilalagnat ka nga, ang init mo. Sandali lang, ikukuha kita ng gamot. Sabi nito, bago umalis at nilagyan muna nito ng kumot ang kanyang buong katawan. Pagdating ng gabi, ay humupa na ang kanyang ginaw pero ang sakit ng kanyang ulo ay hindi pa rin nawawala.
Sinusubuan siya ngayon ni Glidel ng lugaw pero parang hindi niya malunok sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Hindi ko malunok dahil masyadong mapait ang aking panlasa. Reklamo pa niya. Pilitin mo. Itong nakukuha mo sa lahat ng katigasan ng ulo mo. Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Kaya, ayan ang bagsak mo. Panenermon ng kaibigan. Kaya pinilit ni Alexandria ang lunukin ng lugaw na nasa kanyang bibig. Mas sasama pa ang kanyang lagnat kapag hindi titigil sa kasisermo ng kaibigan niyang ito. Pagkatapos ng lugaw ay prutas naman ang pinapakain nito sa kanya at ang panghuli ay gamot niya. Pinatulog na nga siya nito upang bumuti ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan bumalik si Nathaniel sa beer house upang kumustahin si Alexandria. Pero nagkandahaba na nga lang ang kanyang leeg pero hindi niya ito makita. Sakto namang ibang babae ang nag-serve ng alak sa kanya. Pumasok ba si Alexandria? Tanong niya rito. Wala eh. Sabi nila nagkasakit daw. Sagot ng babae. Hindi alam ni Nathaniel kung bakit. Parang nakaramdam siya ng sobrang pag-aalala. Ganun ba? Pwede bang hingin ng address niya? Tanong nga niya rito. Sure, sandali lang ay susulat ko. Paalam ng babae sa kanya at umalis sa harap niya. Makalipas ang ilang oras ay nasa loob na nga siya ng kanyang kotse. Bit-bit ang papel na binigay ng babae kanina ay napalingali nga siya sa buong paligid at sa isang condo unit ito nakatira. Sakto namang may guard sa labas. Magandang hapon, pwede bang magtanong? Tanong niya. Oo naman sir, sagot ng gwardya. Dito pa sa building na to nakatira si Alexandria? Ano pong apelyido? Balik tanong ng gwardya. Sarmiento boss, sagot niya. Dito nga po, pakisulat na lang ang pangalan mo rito sa logbook, sabi ng gwardya. Sinulat niya ang kanyang pangalan at naglakad papasok ng building. Hindi niya alam kung saan doon ang inuokupa ni Alexandria pero nagbakasakali lamang siya. Sakto namang may babae siyang nakasalubong. Hi miss, pwede bang magtanong? Tanong nga niya dito. Sure. Saan ba dito yung condo ni Miss Alexandria? Tanong niya. We are friends. Halika, sumunod ka sa akin. Sagot ng babae at nagpatiuna sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag si Nathaniel dahil hindi na siya matagalan sa paghahanap. Pumasok na nga sila sa loob. Nasa loob siya ng kanyang kwarto natutulog. Kasi masama ang kanyang pakiramdam. Siguro, baka pwede mo siyang hintayin na magising. Hindi kasi ako maglalagi dito sa bahay ngayon dahil may duty ako sa ospital. Sabi nga ng babae. You can go ahead. Hihintayin ko na lang siyang magising. Salamat. Sagot naman ni Glidel. Pagkaalis nga nito ay umupo muna siya sa sofa sa may sala pero hindi siya mapakali kapag hindi niya makikita si Alexandria. Kaya tumayo siya at hinahanap kung saan ang kwarto nito. Binuksan niya ang kada kwarto na makita niya at ang panghuli ay siyang kwarto ni Alexandria. Nakita niya itong nakatagilid sa pagkakahiga. Akala ko ba nasa duty ka na, Glide? Please turn off the air condition for me. Ang lamig ng pakiramdam ko eh. Sabi nga nito habang nakatilikod pa rin. Hindi niya alam kung sasagot ba siya o hindi, pero inikot niya ang off button para nga hindi ito lamigin. Umalis na ang kaibigan mo. Ako na lang naiwan rito. Sagot nga ni Nathaniel. Nathaniel? Ikaw pala yan. Ang tagal mo kasing sumagot eh. Teka, bakit ka andito? May kailangan ka ba sa akin? Tanong nito sa kanya. Habang nakatalikod pa rin ay nakabaluktot. Nope. Galing akong club pero sabi ng kasama mo ay hindi ka raw pumasok dahil may sakit ka. Kaya hiningi ko ang address mo. Kumusta palang pakiramdam mo? Sagot nga ni Nathaniel. Heto, medyo okay na. Dahil masyadong matari ang nurse ko kaya napilitan akong kumain pero may kaunting lagnat pa. Sabi nito. Kain ka lang ng kain tapos inom ng gamot hanggang sa gumaling ka. Yan siguro ang nakukuha mo sa nagdaang gabing na stranded tayo. Sabi nga ni Nathaniel at umupo sa tabi nito. Ano pa nga ba? Sagot naman ng babae saka naman dahan-dahang humarap sa gawin niya.
Malungkot ang mga mata nito na halatang may sakit talaga. Bumangon ito nang dahan-dahan kaya agad niya itong tinulungan. "Mainit ka pa," sabi niya rito. "Oo, sandali lang. Tulungan mo muna akong lumabas ng kwarto," sabi nito. Kaya agad niya itong inakay palabas at dahan-dahan nga silang naglakad papunta ng kusina. Pero habang naglalakad nga, biglang parang napatid nga itong si Nathaniel sa isang carpet dahilan para mapatumba nga siya. Siyempre kasama rin itong si Alexandria, mabuti na nga lamang at nasalo sila ng sofa. Pero nasa ibabaw nga si Alexandria ng lalaki. Nagkatitigan nga sila. Mga ilang segundo rin pagkatapos na paiwas na nga lamang ng tingin si Alexandria pati na rin si Nathaniel. Parang nagkahiyaan pa sila. Mga ilang segundo rin silang nagkaroon ng awkward moments. Nang biglang, "Gusto mo bang kumain?" Tanong nga ni Nathaniel rito. "Busog pa ako eh. Gusto ko lang uminom ng tubig," sagot ni Alex. Kaya agad niya itong pinaupo sa upuan at siya na ang nagbigay ng isang basong tubig rito. Nakita niyang may mga prutas sa ibabaw ng mesa, kaya agad niyang pinagbalat ito upang makakain. "Mapait ba ang panlasa mo?" Tanong niya rito. "Oo, sobrang pait. Naipon yata lahat ng pagod ko sa pagtatrabaho kaya ito, nilagnat ang inabot ko tapos nakasabayan pa nung naulanan tayo." "Ano bang gusto mong kainin? Gusto mo ba ng sweets?" Sabi niya. "Hindi na, itutulog ko na lang siguro to." Sagot naman ni Alex na nakayuko ang ulo sa may mesa. Nabigla siya nang biglang tumayo si Alexandria at tumakbo papuntang lababo at naduduwal. Kaya agad niya itong tinaluhan at hinihimas ang likod nito. "Okay ka lang? Masakit bang tiyan mo?" Tanong nga ng lalaki. "Hindi naman, pero masyado talagang masama ang pakiramdam ko eh. Para akong nahihilo," sagot nito. "Buntis ka ba, Alexandria?" Sabi ng isang boses na pamilyar sa kanya. Kaya agad siyang napalayo kay Alex at nagkatinginan silang dalawa ng kaibigan nito. Parang nag-aakusa ang tingin nito na kahit na wala man lang siyang ginagawang masama. "Ano pang pinagsasasabi mo, Clyde? Mahiya ka naman sa bisita natin, uy." Naiinis ang tono na sagot ni Alexandria. Bakit ka nagsusuka? Tapos namumutla ka pa. Ganyan ang mga sintomas ng babaeng buntis, alam mo yan," sabi ng kaibigan. "Normal lang to, dahil may lagnat nga ako," sagot ni Alex. Hindi maintindihan ni Nathaniel kung bakit nakaramdam siya ng panghihinayang kung sakaling buntis talaga ito. "Alis na ako, Alex, magpagaling ka ha. Paalam na." Tinunguhan naman siya ng kaibigan. "Sige." Pagkaalis ni Nathaniel ay tinignan ni Alexandria ang kanyang kaibigan ng masamang tingin. "Ano ba, Clyde? Ano bang klaseng tanong yan? Hindi ako buntis. Gumagawa ka ng kwento," sabi niya rito at umupo sa upuan. "Naging bukas lang ang mga mata ko sa posibilidad," sagot naman ni Clyde. "Dahil lang sa trabaho ko? Hindi nasusukat ang ugali ng isang tao dahil sa pananamit nito." "Hoy, hindi ako pakawalang babae ah," nakasimangot na sagot nga ni Alexandria. "Whatever. At sino naman yung lalaking yun? Anong kailangan niya sa'yo?" Nakataas ang kilay na tanong nito. "Wala." "Sigurado kang wala. Hindi naman pupunta yun dito at hahanapin ka kung wala lang," sabi ni Glydel at tinignan nga siya nitong mabuti. Sagot na nga ni Alexandria. "Nobyo yun ni Claire." Napabuntong hininga niyang sagot. Minsan talaga ay wala siyang peace of mind kapag nasa bahay ito ng kaibigan niya. Ang daming tanong. "Talaga? Ba? Parang swerte naman natin ang kakambal mo ah. Pero hindi mo siya dapat kinakausap at nilalapitan man lang," sabi nga ni Clyde. Napakunot-noot tuloy si Alexandria at tanong nito. "Bakit naman?" Sagot naman ni Glydel. "Hindi mo ba iniisip na baka kaya kanya nilalapitan dahil sa gusto lamang siyang makamove on sa sakit? Alam naman nating parehas na magkamukha talaga kayo ng nobya niya. Kumbaga, baka ginagawa ka lang niyang panakitbutas," sagot ni Glydel. "Bakit mo naman naisip yung ganyang bagay?" Tanong naman sa kanya ni Alexandria. "Wala lang, naisip ko lang dapat
Kung gusto mong makalimot sa sakit na pinaranas sa'yo ng sarili mong pamilya, dapat hindi ka na makiki-involve pa sa mga taong malapit sa kanila. Sige na nga, pahinga ka muna. I know your struggle, yung mga may pamilya ka nga pero hindi ka naman mahal. I'm not saying this to hurt you, gusto ko lang na magising ka sa katotohanan. Seryosong sabi ng kaibigan. I know, pero nasa past na yun at saka okay naman na ako ngayon eh. Sagot niya, pero hindi maalis sa isip niya ang posibilidad na baka lumalapit nga sa kanya si Nathaniel. Dahil nakikita nito sa kanyang nobya nito, kaya napalunok na lamang siya. Basta, nasa tamang edad ka na, kung ano ang mangyayari sa paglalapit niyong dalawa ay sinabihan lang kita. Sabi nito at lumabas na ng kusina. Nang sumunod na mga araw, ay nakabalik na nga siya sa trabaho pero hindi na siya nagpaabot pa ng hating gabi sa labas. Hindi na rin siya nagsuot pa ng kulang na tela na mga damit dahil sabi na rin ng kanyang conservative na kaibigan. Nang papalabas na nga siya ng beer house, ay saka naman humarang sa kanya ang nakangiting mukha ni Nathaniel. Hi, pauwi ka na ba? Malambing na tanong nito. Oo, hanggang ganitong oras na lang ako. Alam mo na may curfew na ako. Natatawa niyang sagot. Napatawan na rin si Nathaniel. Masyadong overprotective ang kaibigan mong yun sa'yo ah. Hindi ka na makakahanap ng ganong klaseng kaibigan na may malasakit. Sabi pa nga nito. Oo nga eh. Saan ang punta mo? Tanong naman ni Alexa sa kanya. Dito lang. Papasok ka ba sa loob? Sige na. Sabi nga na dito. Hindi. Ikaw talaga ang sadya ko. Sagot ni Nathaniel at napatitig sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng pagkailang. Kaya napatingin siya sa kawalan. Talaga? Bakit naman? Wala lang. Gusto lang kitang makita at makamusta. Nakangiting sagot nito. Bigla siyang natigilan sa naging sagot nito. I'm fine. Sagot niya at akmang maglalakad na nang pigilan siya nito. Pwede ba kitang maimbitahan na mag-beach sa susunod na mga araw? Sabi nito. Sure. Agaran niyang sagot pero hindi niya alam paano magpaalam kay Glidel. Salamat Alex ah. Sabi nito at sakay nalikan siya sa may pisngi. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kumakaway sa kanya si Nathaniel habang paalis ito, lula ng kotse, habang siya naman ay hindi pa makaget over sa halik nito sa kanya. Sa pisngi pa, ano kayang magiging reaksyon niya kung sa labi na? Kaya umuwi siya na lutang. Halos mauntog na ang kanyang katawan sa kaibigang nasa pinto na nakatayo. Okay ka lang? Tumaas ang kilay nito na tanong. Oo naman, bakit? Hindi mo ba alam na ang sakit ng noo ko dahil sa pagkakabangga mo? Lumipad kasi ang utak mo sa kung saan. Galit na sabi nito. Bakit hindi ka naman kasi nagreklamo? Tahimik ka lang kahit na nabangga na kita. Sagot niya. Bad trip ako kaya hindi na ako magreklamo kahit na nasasaktan na ako. Sabi nga ni Glidel habang nakasunod sa kanya papasok ng bahay. Anong drama mo? Tanong niya dito at umupo sa sofa. Tumawag ang mama ko rito kanina. Sinermonan ako dahil ilang araw na daw akong hindi kumontak sa kanila. Wala na raw silang pera at bigas dun eh. At ang masaklap pa, nakabuntis ang bunso naming kapatid tapos tinatakot na ng ama ng babae kapag hindi pa raw pananagutan yung napakasalan. Nakasimangot na sagot ni Glidel at umupo sa tabi niya. Ikaw pa talaga ang namomroblema ng mali nila? Bah, hindi naman ata taman yung ginagawa nila. Ang kapatid mo ang gumawa ng mali kaya siya mismo ang dapat na gumawa ng paraan. Sabi niya rito. Yun na nga ang sabi ko sa nanay ko eh. Pero nagalit pa. Keso, nasa syudad na daw ako kaya lumalaki ng ulo ko bla bla bla. They are so ungrateful people. Ikaw pa talaga ang lumaki ng ulo? Sabi nga niya rito. Yun na nga eh. Nahihiya na nga ako sa'yo dahil ikaw na lang lahat ng gumagastos sa bahay na to. Tanging alagaan na nga lang magagawa ko sa'yo ngayon dahil naubos na nila ang pera ko tapos masamang salita pang maririnig ko sa kanila. Sabi nga ni Glidel. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Dati pa. Na huwag mo kasi silang sanayin na kada hingi nila, binibigyan mo agad dahil darating dalaga ang araw na kapag wala ka nang maibigay, ikaw nang lalabas na masama. Puntong hiningang sabi nga.
ni Alexandria dito. Oo nga, siya nga pala. Nasama ako sa napiling sumama sa medical mission sa bundok at mawawala ako ng 1 buwan. Magiging okay ka ba rito? Tanong ni Glydell. Oo naman, basta mag-iingat ka dun ha, sabi naman ni Alexandria. May kinuha siya sa loob ng kanyang wallet at binigay niya rito. Ano to? Tanong ng kaibigan. Pocket money mo yan. Kahit na covered ng team ang lahat ng kailangan mo, mas maigi na rin may dala kang extra. Sa'yo yan, in case of emergency. Sabi nga ni Alexandra kay Glydell. Wag na, Alex. Masyado na akong nahihiya sa'yo. Pigil nga ni Glydell. Sige na, Glide. Ano ka ba? Magkaibigan tayong dalawa, kaya alisin mo na yung hiyahiya mo sa akin, okay? Nakangiting sabi nga sa kanya ni Alex. Maraming salamat, Alex, ha. Napakabuti mo talaga. Sagot ng kaibigan at niyakap siya ng mahigpit. Pagkaalis ni Glydell ay nakaramdam ng lungkot si Alexandria. Dahil 1 buwan din nga niya itong hindi makikita o mas higit depende pa kung kailan matatapos ang medical mission, kaya maaga siyang natulog kinagabihan. Tahimik ang buong bahay. Paggising niya kaya agad siyang lumabas ng kwarto upang magluto ng pagkain. Pagpasok pa lamang niya sa loob ng kusina, ay nakita niya ang nakangiting mukha ni Nathaniel. Oh my! What are you doing here? Tanong nga nitong may pagtataka. Pasensya na. Dinalaw lang kita. I was knocking pero wala kang sagot at hindi ko rin nakita yung kaibigan mo na lumabas kaya binuksan ko na ang pinto. Nakangiti nitong sagot. Wala si Glydell dito sa bahay. Nasa medical mission siya. Teka, ano yung niluluto mo? Amoy na amoy ko yung bango mula sa labas sabi niya. Adobong manok lang naman to. Walang lutong ulam pagpasok ko rito sa kusina kaya nagluto na ako. Sabi nga ni Nathaniel. Tamang-tama, gutom na ako. Sugot niya at nagpatuloy sa pagpasok. Ipinaghila siya ni Nathaniel ng upuan kaya umupo na nga lamang siya. Pinigilan din siya nito na kumuha ng plato kaya ito na ang nag-asikaso sa kanya. Para makakain nga ito, napatitig na nga lamang siya rito ng sobrang tagal. Naisip niya na kung nabubuhay pa ang kambal niya, paniguradong napakaswerte nito na magkaroon ng ganito kabait na nobyo. At hindi niya ito makakausap ng ganito ngayon. Nagkulang siya sa kanyang buhay nang hindi man lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ng lubusan ng kanyang kapatid. Pinagkaitan sila ng tadhana dahil sa kagagawan ng magulang nila. Kumain ka na, sabi nga ni Nathaniel. Dahilan para mabalik rito ang kanyang atensyon. Salamat kumain ka na rin, sabi naman ni Alexandria. Tumango si Nathaniel, saka kumain sila ng tahimik habang siya naman ay patingin-tingin rito. By the way, tuloy pa ba yung sabi mong mag-beach tayo? Tanong niya rito. Yes, kaya nga ako nandito para imbitahan ka, baka kako, nagbagong isip mo. Nakangiting sagot ni Nathaniel. Hindi naman. Hingi lang siguro ako ng leave sa trabaho. Ilang araw ba yon? Tanong niya. Hindi ko masabi Try mo lang kung magustuhan mo ang lugar, pwede kang magstay anytime doon. Sabi nga ni Nathaniel. Okay, ngayon na ba tayo alis? Ikaw ang bahala. Iniwan muna niya saglit si Nathaniel sa kusina at pumasok sa kanyang kwarto at nag-impake na nga kaagad. Tapos ka na ba sa pag-iimpake ng mga dadalhin mo? Tanong niya rito. May mga damit na ako doon, bagong bili ko kasi yun kaya pinagtayuan ko na ng bahay bakasyunan. Sabi nga ni Nathaniel. Makalipas ang ilang oras ay nasa biyahe na nga sila, papunta sa beach house ni Nathaniel. Naiisip niya kung kamusta si Glydell. Hindi pa ito kumontak sa kanya pero kasi nasa bundok ang mga ito kaya kadalasan walang signal. Tahimik lamang silang dalawa ni Nathaniel. Wala naman siyang itatanong rito at sasabihin. Kamusta naman ang naging buhay mo sa ibang bansa? Biglang tanong ni Nathaniel. Okay naman ang buhay ko doon, matipid na sagot ni Alexandria. Bakit mo naman naisip na umuwi dito gayong hindi naman pala kayo close ng mga magulang mo? Tanong nga ni Nathaniel. Hindi ko rin alam Basta, naisip ko lang na bumalik rito.
Nasa 10 taong gulang ako noon nang umalis dito. Sagot niya. Ang tingin niya ay nasa labas lamang. Ang tapang mo naman, manghang sabi ni Nathaniel. Wala akong choice eh. Mas mabuti na yung ganoon kasi hindi ako matatahimik kapag nanatili ako tapos pinipilit ko ang sarili ko sa kanila. Sagot niya. Hanggang sa hindi na malaya ni Alexandria na dumating na pala sila. Malawak ang buong lugar at masyadong tahimik. Nandito na tayo. Nagustuhan mo ba ang buong lugar? Tanong nito sa kanya nang mapagbuksan siya nito ng pinto upang makababa. Oo, sobrang ganda. Sagot niya. Halika na. Aya nito sa kanya, papasok sa loob. Kaya agad siyang sumunod rito. Nang nasa loob na nga sila ng bahay, ay parang gusto na agad niyang pumunta sa dagat. Lumangoy hanggang sa mapagod siya. Umupo muna siya saglit sa may sofa. Should I wear bathing suit? Tanong niya pa nga kay Nathaniel. Napatawa ng bahagya ang lalaki at sabing, anything you want, kung saan ka mas komportable. Sagot nga nito. Napangiti na nga lamang ang babae ng bahagya at kinalkalang dalang traveling bag. Baka nakalagtaan nga niyang dalhin ang damit pampaligo. Sayang naman kung hindi niya magamit. Gusto mo na bang maligo sa dagat? Parang ramdam ko ang excitement mo ah. Nakangiting tanong ni Nathaniel. Masyado bang halata? Nakangisi niyang sagot. Sort of. Kahit mamaya ka pang gabi maligo ay walang problema. Nandito ka rin naman eh kaya sulitin mo na ang mga oras. Sabi nga nito. Napahinto si Alexandria. Sa pagngiti, nang masilayan ang magandang ngiti ng lalaking kaharap. He was so attractive at hindi niya mapipigilan ang sarili na humanga rito at wala namang mali doon. Oo nga pala, ano nga bang meron dito? May ihaw-ihaw ba ng isda at karne? Tanong niya. Meron, sagot naman ng lalaki. Nagpaalam saglit si Nathaniel na lumabas. At nagkaroon nga ng pagkakataong magbihis ang babae. Pumasok siya sa isang kwarto at pagkalabas niya, nakasuot na nga siya ng bathing suit at pinatungan ng manipis na roba na kitang-kita pa rin ang hubog ng kanyang katawan. Paglabas niya ng kwarto ay kitang-kita niya ang paghanga sa mga mata ni Nathaniel. Pagkatingin sa kanya, sana nakikita siya nito bilang siya, hindi ang nobya nito. Nakapagbihis ka na pala, tanging sabi nito pero nakatitig pa rin kay Alexandria. Oo, sobrang excited ko kasi. Ito ang unang beses na makakaligo ako sa dagat sa buong buhay ko na pumunta ako dito. Nahihiya niyang sagot. Talaga? Tanong naman ng lalaki. Abnormal ata ako eh. Sagot naman ni Alexandria. Ano ka ba? Tara na sa labas. Sagot nga nito. Nakahawak ito sa kanyang siko at iginiya nga siya palabas ng bahay. At namangha siya sa kagandahan ng buong lugar at ang tubig dagat at kulay asul gaya ng langit. Hapon na nga nang marating nga nila ang lugar na ito kaya nawala na ang sikat ng araw. Nakangiti siya habang nakatingin sa malawak na karagatan habang nasa kanyang tabi si Nathaniel at tahimik lang. Pero biglang nawala ang kanyang ngiti. Clear? Narinig niyang sabi ng isang boses babae sa kanyang likuran. Kaya agad siyang napalingon nito at tinaasan nito ng kilay. Siya si Alexandria, Cristel. Kakambal ni Claire. Agad ngang pakilala ni Nathaniel. Nawala ang ngiti sa mukha ng babae nang tignan niya ito. Sorry, nahihiyang sambit nga ng babae. Okay lang. Sagot naman ni Alexandria na hindi nakangiti habang nakatingin rito. Masaya akong makilala ka. Sabi ni Cristel sa kanya. Tumango lamang siya at binigyan niya ito ng kaunting ngiti. Ako nang bahalang mag-ihaw ng mga isda at karne. Sabi niya kay Nathaniel at saka naglakad palayo sa mga ito. Nilapitan niya ang ihawan at nilagyan ng uling saka inapuyan. Habang nilalagyan nga niya ng pangpasarap ang isda at karne, ang dami naman ng apoy. She was upset at ramdam yun ang puso niya. Akala niya tanggap niya na kahit anong gawin niya ay parang anino lamang siya ng kanyang kakambal pero wala eh. Kahit wala na ito sa mundong ibabaw, nananatili pa rin ang alaala nito sa kanya. Habang si Nathaniel naman, nanatili lamang ang kanyang tingin kay Alexandria sa may di kalayuan. Alam niyang masama ang loob nito dahil sa
Napagkamala na naman itong si Claire. Sa pangatlong pagkakataon, naiintindihan niya ito dahil masyadong masakit para sa isang anak na may paborito at hindi pantay ang pagmamahal para sa mga ito. Pero ang nagpakuha sa atensyon niya ay ang hubog rin ng katawan nito na kahit anong pilit niyang huwag tignan ay dadayain siya ng kanyang mga mata. Hindi nga lang niya alam kung pati ba ang kanyang puso. Saka naman dumating si Lance at umupo sa kanilang tabi. "Bakit ang tahimik niyo namang dalawa? Sino ba yung tinitignan niyo, ha?" tanong ni Lance. "Si Alexandria," sagot ni Nathaniel at tinuro ang babae. "Sumama pala siya? Buti na lang nahila mo," sabi ni Lance. "Oo, plano naman niyang mag-unwind paminsan-minsan." Sagot niya at ang kanyang tingin nasa kay Alexandra lamang na busy sa pagpaypay. "Galit pa siya sa akin?" tanong ni Cristel sa kanyang tabi. "Hindi naman siguro," sagot nga ng lalaki. Kararating lang ni Cristel galing sa ibang bansa at nagaya nga itong mag-beach. Hindi rin naman niya nabanggit kay Alexandria na may kasama siya rito at hindi rin niya nasabi sa kanyang pinsan na may kambal si Claire at isasama niya ngayon. "Ano nangyari?" tanong nga ni Lance. Nakasimangot na sagot naman ni Cristel. "Napagkamalan ko siyang si Claire, kaya hayon, parang nagalit tata sa akin eh. Parang ang sama ng tingin sa akin kanina." Sabi naman ni Lance, kahit nung una ko siyang nakita napagkamalan ko rin siya na si Claire. May history kasi na sila lamang ang nakakaalam at saka nakikita kong parang hindi sila okay nung kambal eh. Kaya ayaw niyang kinukumpara at mapagkamalan nga siyang siya. "Okay, now I know. At saka, ayoko nang magkamali ulit. Mas masayang kasama ang babae kaysa sa inyong mga lalaki. Hindi ako makarelate sa inyo eh." Natatawang sabi nga nito. Tumayo ito at naglakad palapit kay Alexandria. "Okay ka lang pre?" Biglang tanong naman ni Lance pagkaalis ng kanyang pinsan. "Bakit? Mukha bang may problema sa akin?" Balik na tanong nga ni Nathaniel. He kept on staring at her. "Now I'm asking you, si Claire pa ba ang nakikita mo sa kanya o siya na mismo?" "I was wondering kung bakit sinama mo siya rito." Tanong nga ni Lance. Natigilan si Nathaniel. Hindi niya alam kung bakit basta. Ang alam niya ay lumapit siya rito upang maibsan ang pangungulila niya sa nawawalang kasintahan. Nung una. Sabi nga nito, "Magkakilala na kaming dalawa. At kapatid siya ng nobya ko kaya walang naman sama kung isasama ko siya rito." Sagot nga niya. Hindi ako kumbinsido sa naging sagot mo. Sana hindi tama ang hinala ko. Na kaya ka lang lumalapit sa kanya dahil kamukha siya ng nobya mo. Kasi kapag nalaman niya ang pakay mo at ang totoo mong hangarin, paniguradong kamumuhian ka niya. Masasaktan siya. Alam naman natin pareho na kahit magkamukha silang dalawa, parang may mas dating yang si Alexandria. "Sorry Clara," sabay tingin sa langit. "Kalimutan mo na ang nobya mo. Mag-move on ka na. Binubuhay mo pa rin kasi siya sa iyong isipan." Sabi nga ni Lance. Natigilan si Nathaniel. Hindi niya alam kung bakit nababasa ni Lance ang kanyang mga naiisip. Sa may di kalayuan ay nakita niyang kumakaway si Alexandria, kaya agad silang lumapit rito. "Luto na tong inihaw ko, kumain na tayo." Excited na sabi nga nito. Naglatag ito ng makapal na tela sa buhanginan at nilapag ang mga ulam pati na rin ang kanin at sa kasawsawan. Biglang nagutom si Nathaniel sa ulam na nasa kanyang harapan. Nakita niyang kumuha ng plato si Alexandria. "Anong gusto mo, Chris? Inihaw na isda ba o karne? Ako nang maglalagay sa plato para sa'yo." Nakangiting tanong nga nito sa pinsan niya. "Pwede bang both?" Nakangiti namang tanong ni Cristel. "Sure, pero kung diet ka, ay nako, hindi pwede." Natatawang sagot ni Alexandria. "Ang sarap ng ulam na nasa harapan natin kaya di bali nang tumaba ako." Sagot naman ni Cristel. "Talaga? Ang gusto ng mga lalaki yung magandang katawan, di ba boys?" Sabi ni Alexandria, sabay baling sa kanila. Ngumiti lamang silang dalawa ni Lance. "Gaya ng katawan mo?" Tanong ng pinsan niya. "Nope, it's not all about beautiful body nor pretty face,
But it's all about nice attitude. As in zero ako. Sabi ng ilan, maganda raw ako at mabait pero wala akong jowa. Naiiling na sagot ni Alexandria. Oh, maniwala ako sa'yo. Nakangangang reaksyon naman ni Cristel. Of course, bakit tayo mong maniwala? Nagsasabi nga ako ng totoo. Natatawang sabi ni Alexandria. Sabi mo, ayoko ng kumontra. Much better. Ikaw, Lance, anong gusto mo? Ako nang kukuha, Alex. Naiiya ako sa'yo eh. Huwag ka nang mahiya, ngayon lang to. Salamat, sabi nga ni Lance. Kumakain ng mga ito samantalang siya naman nakamasid lang kay Alexandria. Ikaw, ayaw mong kumain? Susubuan ba kita? Malambing na tanong ni Nathaniel dito. Narinig niya kung paano mabilaukan si Lance at si Cristel naman ay nakangisi sa kanya. Naiiling na lamang siya habang nakatingin kay Alexandria at hindi nga ito nagbibiro dahil may kutsara na nga sa kanyang harapan na hawak nito na may lamang pagkain. Nahihiya na siya sa kaibigan at pinsan niya dahil panigurado kapag sila na lang ay pambubus ka na naman ang aabutin niya. Pero ayaw din naman niyang mapahiya ito kaya pinuka na nga lamang ni Alexandria ang kanyang bibig upang kainin at isubo. Halos hindi nga siya makalunok dahil sa sobrang pagkapahiya. Ang sarap ng pagkaiyaw ni Alexandria, di ba pre? Tanong ni Lance na may kasama pang kindat. Lagot na. Sambit ng kanyang isip. Gabi na nang matapos sila sa pagkain. Nauna nang pumasok sa loob si Lance. Si Cristel naman ay hindi siya mahagilap. Samantalang siya ay nakaupo sa buhanginan habang nakamasid pa rin kay Alexandria na naglalangoy nga sa dagat. Sobrang puti nito sa maliwanag na kalangitan. Para itong bata na nagsasaya sa isang simpleng pagliligo lamang. Nathaniel, ayaw mo bang maligo? Sigaw nito. Hindi, malamig ang tubig, ikaw na lang. Ganting sigaw niya. Ay, boring mag-isa rito. Samahan mo na ako, dali. Ang sarap ng tubig eh. Sabi nga nito. Huwag na. Sagot naman ni Nathaniel. Nakita niyang umahon nito mula sa dagat. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sa ganda talaga ng katawan ni Alexandria. Napapalunok siya, kaya agad siyang napatingin sa malayo. Bigla siyang napaigtad nang hawakan nito ang kanyang kamay. Imbes na lamig ang kanyang maramdaman, ay parang boltahe ng kuryente ang nanulay sa kanyang kalamnan at napatulala pa nga siya. Okay ka lang? Halika na, sabi nito at hinila siya patayo. Makalipas ang ilang minuto at nasa dagat na nga silang dalawa, magkaharap. Parang hindi niya maalis ang tingin rito. Ang lamig ng tubig ah, buti na kaya mo. Parang hindi ako makakatagal rito eh. Naiiling niyang sagot. Ganun? Mahina ka pala sa lamig eh. Sagot naman ni Alexandria habang tumatawa. Kaya nga hindi ako mahilig pumunta sa mga lugar na malalamig. Ano ka ba? Kaya mo yan. Siya nga pala. Nadala mo na ba si Claire sa lugar na to? Tanong ni Alex habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam ang lugar na to at hindi na niya naabutan pa. Malungkot ang boses na sagot ni Nathaniel. Sad. Alam mo, napakaswerte niya dahil nagkaroon siya ng nobyo na gaya mo. Kung nabubuhay pa siguro siya, hindi ako makakalapit sa iyo ng ganito, no? Dahil paniguradong babakuran ka na niya. Natatawang sabi ni Alex pero hindi man lang umabot sa mga mata nito ang saya. Ewan, hindi ko rin alam pero selosa nga yun. Ikaw ba hindi? Tanong niya. Napailing naman ang babae. Nope, I'm very much understanding to the extent na nasasaktan na nga ako. Sagot ni Alexandria habang pinapaliguan ng sarili. I'm sorry. Pero may iba nga tayo. Totoo ba yung sinabi mo kanina kay Cristel na wala kang nobyo? Tanong nga ni Nathaniel sa kanya. Wala talaga. How about you? Kay Claire lang ba umiikot ang mundo mo? Tanong nga ni Alexandria habang tinitignan siya ng mariin. Oo, sagot naman niya. Hindi maling magmahal pero kasi wala na siya. At hindi tamang ibabaon mo na rin ang nararamdaman mong yun. At ang tsansa na pwede kang magmahal ulit. Hindi mo hawak ang nararamdaman mo pero look at the bright side.
Kailangan mong may makasama sa pagtanda mo. At kailangan mo rin ng anak para may mag-aalaga sa'yo. Pero syempre, hindi naman yung dahilan para mag-anak ka. Para maging makasaya ka, sabi nga nito. Natigilan si Nathaniel. Hindi niya naisip ang ganitong bagay. Ang nasa isip lamang niya ngayon ay ang nararamdaman niya sa kanyang kasintahan. Pilit niyang binubuhay ito sa katauhan nitong sa babaeng kaharap. Which is unfair dahil magkaibang tao ang mga ito. Mukha lamang ang magkaparehas. Nang pagsapit ng 10:00, ay nakaupo na nga silang dalawa sa may buhanginan habang nakatanaw sa maliwanag na buwan. Nilalamig ka ba? Hubarin mong damit mo. Papalitan natin ng hindi basang damit. Malambing na saad nito. Hindi maintindihan ni Nathaniel ang sarili kung bakit sa tuwing inaasikaso siya ng babaeng ito ay tumatahip ang kanyang dibdib at parang na-excite siya. Sa ilang araw na nakakasama niya ito ay napatunayan niyang may mga napansin siya sa ugali nito na hindi man lang niya nakita sa nobya. Hindi pwedeng ipagkumpara niya ang dalawa pero hindi niya maiwasang gawin. Kinabukasan ay mataas na ang sikat ng araw nang siya ay magising. Tahimik ang buong paligid at wala ni isang tinig siyang naririnig sa buong bahay kaya agad siyang lumabas. Biglang kumulo ang kanyang dugo nang makitang binabao ni Alexandria si Lance sa buhanginan at masayang-masaya pa ang huli. Nagpupuyos ang kanyang kalooban. Nagsiselos ka? Wala kang karapatan, sabi niya sa kanyang isip. Dagdag pa nga ni Nathaniel, hayaan mo na, total hindi ka naman niya deserve eh. Nakikita mo lang siya dahil sa magkamukha silang dalawa ng nobya mo, hindi yung siya mismo. Sabi nga niya sa kanyang isip. Pero sa totoo lang, nalilito nga siya ngayon. Kaya bigla nga siyang napahinto dahil lalapitan na nga niya sanang mga ito. Nathaniel, halika! Tawag ni Alexandria sa kanya. Nang mapansin siya nito. Wag na, may gagawin pa ako sa loob. Sagot niya. Tapos na akong nagluto ng tanghalian natin, kaya wala ka nang gagawin. Sagot naman ni Alexandria at tinulungan si Lance na makaalis sa buhanginan. Ano bang ginagawa niyo dito ni Lance? Seryoso nga niyang tanong. He acted like a jealous boyfriend kahit wala naman siyang karapatan. Naiiling na nga lamang siya. Nagtatabunan ng buhangin. Ang tagal mo kasing nagising kaya siya na lang yung kinulit ko. Masarap din pala siyang kasama. Kwento nga ni Alexandria. Biglang umusok ang ilong niya dahil sa inis. Gusto mo si Lance? Agarang tanong pa nga niya sa babae. Ayaw mo ba sa akin para sa kaibigan mo? Sabi naman niya single siya. Why not? Kung magkakaintindihan kami, di ba? Sagot naman ng babae. Napakuyom ng kamao si Nathaniel. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang may masabi ito tungkol sa kanya. Hindi pwede to. Si Claire lang ang kanyang mahal at wala nang iba. Nakita niyang nilalagyan na ni Alexandria ng buhangin ng kanyang katawan nang maupo siya hanggang sa ulo na nga lang niya ang natira. Isang linggo ang nakalipas, magmula nang nag-beach nga sila, kaya balik na ulit sa trabaho si Alexandria. Hindi pa nakauwi si Glidel, kaya mag-isa na nga lamang siya. Pero ang kanyang naging bisita ay gumulat sa kanya pag-uwi niya. Akala ko 1 buwan ka pa doon, tanong niya kay Glidel nang makita ito. Hindi, pinauwi na nila ako dahil sa kulang ang nurse sa ospital. Kanina pa sila naghihintay sa'yo. Sagot naman ni Glidel at tinuro ang kanyang mga magulang. Parang blank lang ang kanilang ekspresyon. Walang excitement na parang hindi siya kadugo ng mga ito. Hindi niyo ako hinahanap kung wala kayong kailangan sa akin. Sabi nga ni Alexandria rito nang makaupo siya sa harap ng mga magulang. Tumanda ng mga ito at pumayat dahil siguro sa sama ng loob at sakit na nararamdaman. Pero hindi siya nakaramdam ng awa o pagmamahal man lang. Tama ka, nakarating sa amin na nakikipag-date ka raw sa nobyo ng kakambal mo, kaya nandito kami to give you a warning. Napakapangit tignan, sabi ng kanyang mama. Natawa si Alexandria. Ano ba? Fake news po yan.
Pero mas pangit tignan kung ang anak ay inabandona ng mga magulang. Mariin niyang sabi. Nakita niya kung paano nagdilim ang paningin ng kanyang mama. Ganyan ang nakuha mo sa pagtira mo sa ibang bansa? Matigas na sabi nito. Hindi magiging bastos ang isang tao kung naging maganda ang trato ng magulang nito. Kung wala na po kayong sasabihin, makakaalis na po kayo. At gusto ko lang sabihin na wala akong planong sulutin ang nobyo ng paborito niyong anak. Sabi niya at tinitigan ng mariin ng mga ito. Mabuti nang magkakaintindihan tayo. Sagot ng kanyang papa at inakay ang kanyang mama palabas. Nangihinang napasandig si Alexandria sa sofa at napangiti ng mapait. Masakit sobra. Ni katitig na pagmamahal ay walang naramdaman ang mga ito sa kanya. Pero bakit pa siya ginawa ng mga ito? Para magdusa? Kaya agad siyang tumayo at sinundan ng mga ito palabas. Pero bago pa niya mabuksan ang gate, ay narinig na niya ang boses ng mama. Gaano ba katotoo ang chismis na dumating sa amin na nakikipag-date ka kay Alexandria? Tanong ng kanyang mama. Kaya agad napakunot ang kanyang noo. Hindi po. I was trying to figure things out. Gusto ko lang mawala ang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ni Claire. Kaya nilapitan ko siya pero wala na akong ibang mamahalin maliban sa nobya ko. Sagot ng boses na pamilyar sa kanya. So, Glidel was right. Kaya napangiti siya ng mapiit at pinipigilan ng luha na tumulo. Hanggang ngayon anino pa rin siya kahit wala na ito. Rebound? Tagalis ang sakit? Pero nasanay na siya matagal na. Umpisa pa lang ay alam naman niya ang totoo pero ayaw tanggapin ng kanyang sistema. Pero ngayong kumpirmado na niya ay magiging okay din ang lahat. Isang umaga, parang ayaw niyang pumasok dahil sa masama ang kanyang loob. Pero pinilit nga siya ni Glidel. Kaysa naman, magmukmok lang ito sa bahay. Lumilipad ang kanyang isip habang papatawid at hindi niya nakita ang sasakyan na paparating kaya nasagasaan siya at tumilapon sa kung saan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dahil naramdaman nga niya ang sakit sa kanyang katawan. Mga taong nagsisigawan at tunog ng mga sasakyan. Malabo na ang kanyang paningin habang narinig niya ang ambulansyang paparating. May nakaputi na bumuhat sa kanya at nilagay siya sa loob ng ambulansya. Isasara na nga sana niyang pinto, saka naman may pumasok at nakatunghay sa kanya ngayon ang mukha ng kanyang magulang at tumutulang mga luha ng mga ito. Ano bang kasalanang nagawa ko sa inyo? Kahit ngayong nag-aagaw buhay ako, ay pipigilan niyo ang ambulansya para dalhin ako sa ospital? Gusto niya talaga akong mamatay, no? Tanong niya. Hindi siya iiyak. Kung hanggang dito na lamang siya, ay buhay niya ay tatanggapin niya. Anak, patawarin mo kami, sabi ng kanyang mama habang hinahawakan ng kanyang dalawang kamay. Ngayon niyo lang ba naisip yan? Kung kailan ganito ang sitwasyon ko? Kung sana dati pa, ay magiging masaya akong mawawala sa mundo. Ilang taon akong nagdusa dahil sa pambabaliwala niyo sa akin. Kung alam ko lang na ito lang ang tanging paraan para magawa niyo akong mahalin, di sana dati pa nangyari ito. Pero sabi naman ng kanyang papa, lumaban ka anak, kaya mo yan, magsisimula tayo muli. Hindi ko alam kung kaya kong lumaban. Sagot nga ni Alexandria. Masaklap ang buhay kung kailan may nangyari, saka pa marirealize ang kamaliang nagawa. Abot-abot ang kabang nararamdaman ni Nathaniel nang tumawag ang magulang ni Alexandria at sinabing na aksidente nga ito at nasa kritikal ang kondisyon. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Takot na takot siya at hindi niya maiwasang tumulo ang kanyang mga luha habang nagmamaneho ng kotse papunta sa ospital. Sabi nga nila, marirealize mo lang ang importansya ng isang tao kapag nawala na nga siya. Pero hindi niya hahayaang mangyari yun. Si Glidel ang nadatnan niya habang nakaupo ito sa upuan pero tila lumilipad ang isip. Kamusta? Tanong ni Nathaniel rito. Hindi pa lumalabas ang doktor, kaya hindi ko pa alam kung ano ang resulta. Kinakabahang sagot naman ni Glidel na mugto ang mga mata. Kinakabahan din si Nathaniel. Ayaw niyang may masamang mangyari dito. Tumatahip ang kanyang dibdib sa sobrang kaba
Kaya nagpaalam agad siya kay Glidel na umalis na muna at balitaan na nga lamang siya. Makalipas ang isang buwan ay napag-alaman nga niyang nakalabas na ng ospital si Alexandria pero nasa wheelchair nga ito. Kaya agad siyang nagtungo sa condo unit nito. Nagpang-abot pa sila ng mga magulang nito. Anong ginagawa ng mga yun dito? Mataray na tanong ni Alex sa kaibigan at saka tinignan sila ng masama. Napabuntong hininga na nga lamang si Nathaniel. Maiintindihan niya kung magalit ito sa mga magulang pero ang masali siya, hindi naman tama. Iba na ang itsura nito ngayon. Dating mahaba niyang buhok, hanggang leeg na lang at may kulay. Bagay pa rin naman ito kahit ano ang kulay na gusto nito. Dinadalaw ka namin anak. May dala kaming prutas at mga pagkain para sa'yo. Malumani na sabi ng kanyang mama. Hindi ko po kailangan ng mga yan. Mas lalong hindi ko kayo kailangan. Kapag nakikita ko ang mga mukha nyo, ay parang mas lalo akong hindi gagaling agad. Sagot nga nito. Napabuntong hininga lamang si Nathaniel. Hindi niya napaghandaan ito. Laylay ang mga balikat niya na umalis, pati na rin ang mga magulang nito. Pero, bumalik nga muli si Nathaniel. Kailangan niyang tatagan ng loob niya. Kamusta ka na? Tanong niya. Bakit nagpaiwan ka? Umalis ka na rin. Kasama ka sa ayaw kong makita. Sagot nga nito. Dahilan para nga mapatanga ang lalaki. Paano ba naman kasi? May nakuha ngang impormasyon itong si Alexandria na nung una nga ay kaya lamang siya in-approach ni Nathaniel dahil sa kakambal nitong si Claire. Pero hindi nga alam yon ng lalaki. May nagawa ba akong mali? Can you please elaborate? Mahirap pulahan eh. Tanong nga ni Nathaniel. Mahirap bang intindihin? Hindi ako si Claire. Magkaibang tao kaming dalawa at kahit na kailan hindi ako magiging siya. Tapos na ang pagpapanggap mo. Kaya ka naman talaga lumapit sa akin kasi gusto mo lang akong gawing rebound para maibsan ang sakit na nararamdaman mo, di ba? Sagot nga ni Alexandria. Hindi ganun yun. Sabi nga ni Nathaniel, damn you. No need for you to hide the truth dahil narinig ko ang pinag-usapan nyo ng magaling kong ina bago nangyari ang aksidente. Bakit ka pa bumabalik rito? Bakit hindi ka doon sa puntod niya? Galit nga na sigaw ni Alexandria. Magpapaliwanag ako, Alex. Sagot ni Nathaniel at akmang hahawakan ito pero tinulak nito ang wheelchair palayo sa kanya. Sige na, Nathaniel. Umalis ka na muna sa ngayon. Nagpapagaling pa si Alexandria. Kung ipipilit mo ang gusto mong sabihin, ay paniguradong lumala ang sitwasyon. Sabi nga ni Glidel. Kaya walang nagawa si Nathaniel kundi ang umuwi na nga lamang. Mahirap ipilit ang sarili sa taong ayaw makinig ng paliwanag. Pero sa umpisa pa lamang ay gano'n naman talaga ang punto niya. Kung bakit siya lumapit rito pero hindi na ngayon. Balak niyang linawin ang lahat dahil may iba na nga siyang nararamdaman rito. Pero wala eh. Hindi niya sure kung may chance pa ba. Galit na ito sa kanya. Pero hindi siya susuko. Kaya sa susunod na mga araw ay babalik nga siya sa kondo nito. Pero parang biglang umakyat ang dugo niya sa ulo nang makita ang kaibigang si Lance. Na minamasay si Alexandria. Balak niyang sugurin ito at suntukin ng sobrang lakas. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Nagseselos siya. Ayaw niyang may kasama itong ibang lalaki bukod sa kanya. Kaya lumabas na nga siya at hinintay nga niya ang paglabas ni Lance. Inundayan niya ito ng suntok nang makita niya itong palabas ng gate. Tumilapon ito sa kung saan. Damn you, Nathaniel! Ano ba nangyayari sa'yo? Kaibigan mo ko. Bakit mo nagawa sa akin to? Tanong ni Lance. Anong ginagawa mo, Lance? Wala kang karapatan na lumapit kay Alexandria. Sigaw nga ni Nathaniel. Magkakasira tayo dahil sa isang babae? Kung iisiping mabuti, wala ka rin namang karapatang magalit dahil hindi naman siya si Claire. Ginamit mo lang siya at alam na niya yon. Kaya ano pang saysay ng pagpunta mo rito? She's so disappointed with you, wika ni Lance. Naikuyom nga ng kanyang kaibigan ng kanyang kamao
Alam niya ang kanyang mali pero ayaw naman niyang ipamukha nito sa kanya yon. Akin lang siya, sabi pa nga ni Nathaniel. Kumunot noon naman si Lance. Talaga? Huwag na tayong maglokohan rito. Hayaan mo siya sa buhay niya, sagot ni Lance. Pero pag-amin na nga ni Nathaniel dahil hindi na nga niya napigilan. Mahal ko siya, Lance. At wala nang kinalaman pa rito si Claire. Kaya sana huwag ka nang makailam pa. Nakita niya kung paano bumuntong hininga si Lance at nagpupunas ng labing na tamaan ng kanyang suntok. Sana naisip mo yan noon. Para maniwala siya sa'yo. Pero maniwala pa kaya siya sa'yo kung ang nasa isip na ngayon ay ginawa mo lang siyang rebound? Panakip butas? Ayusin mo yung buhay mo. Huwag mo akong idamay. Naiiling na sagot ni Lance at pumasok sa loob ng kotse, saka pinaharurot palayo. Habang si Alexandria naman ay tahimik lamang na nakaupo sa may sala. Pabalik-balik lamang si Nathaniel. Pero hindi niya ito pinapansin. Masaya ka ba talaga? Sa tuwing tinutulak mo palayo ang mga taong gustong humingi ng tawad sa'yo? Subukan mong magpatawad para naman gumaan ang pakiramdam mo. Tao lang din sila. Nagkakamali rin. Kapag ikaw ang nagkamali ay gusto mo rin patawarin kanila, diba? Advice nga ni Glydell dahil gusto nga niyang makitang masaya ang kanyang kaibigan. Napailing si Alexandria. Ewan ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ko sila ngayon. Sagot niya. Subukan mo. Para naman makamove on ka na. Sabi nga ni Glydell at tinapik siya sa braso. Pero dagdag nitong sabi, pero kung hindi ka pa ready, huwag mong pilitin. Basta ang advice ko lang, huwag mong isasara ang puso mo sa posibilidad na maging masaya ka. Makalipas ang 1 taon ay gumaling na nga ang kanyang mga paa. Tanging si Lance na ang kasakasama niya sa paglabas at saka wala na nga siya sa beer house na pinagtatrabahuan. Sinunod niya ang suggestion ni Glydell na mag-apply na sa ospital kung saan ito naka-duty. Wala na siyang balita kay Nathaniel. At ang magulang naman niya ay patuloy lang sa pagbisita sa kanya. Pero hinahayaan lamang niya ito. Isang araw, habang busy siya sa pag-aasikaso ng mga pasyente, ay may natanggap nga siyang tawag galing sa unknown number. Hindi niya ito pinapansin dahil hindi siya mahilig umintindi ng mga unidentified caller. Pero hindi ito tumigil sa pag-ring kaya sinagot na nga lamang niya. Hello? Ito ba si Miss Alexandria? Tanong ng isang boses na hindi pamilyar sa kanya. Ako nga po. Ma'am, na-aksidente po ang nobyo niyo rito na bangga sa malaking puno ng kahoy ang kanyang kotse. Sabi ng hindi kilalang lalaki sa kabilang linya. Ho? Naguguluhan siya. Wala naman siyang nobyo. Baka nagpa-prank lang itong tumawag sa kanya. Tinignan namin ang kanyang mga gamit. Nalaman naming Nathaniel ang pangalan niya at nang i-check ang kanyang cellphone ay pangalan mo lang ang nakasave. Sagot ito. Nang marinig ang pangalan ni Nathaniel ay sinalakay ng kaba ang aking dibdib. Kaya agad nga siyang tumakbo palapas habang nasa tenga pa nga niya ang cellphone. Nasaan kayo? Tanong niya. Nasa Main Road, Ma'am, Alfonso Street. At nagsabi pa nga ito ng mga establishments na malapit doon. Pinutol na nga kaagad ni Alexa ang tawag sa kanaghanap ng taxi na pwedeng masakyan. Nagsisisi siya kung bakit tinitiis niya ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Kung may masama mang mangyari rito ngayon, ay hindi niya talaga mapapatawad ng kanyang sarili. Nang marating niya ang nasabing lugar, ay agad niyang hinanap kung nasaan ang kotse nito at nakita nga niya sa loob si Nathaniel na lupaypay. Bakit hindi niya siya tinulungan? Galit niyang tanong sa lalaking lumapit. Tinignan muna namin na baka nawalan lang siya ng malay, ma'am. Wala naman kaming nakitang sugat sa kanya. Wala siyang natamo mula sa aksidente. Sagot ng lalaki. Baka nabagok lang po ang ulo niya. Nag-aalala niyang sabi. Hindi naman siguro. Sagot ng lalaki habang nakatingin sa kanya.
Kaya nilapitan niya ito at niyugyog ang balikat. Saka dinama ang ilong kung humihinga pa ba. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ang hangin. Nathaniel, gising na, sabi niya rito habang inaalog ang braso nito. Biglang tumulo ang kanyang mga luha nang hindi ito gumising kahit anong gawin niya. Siguro nahimatay sa sobrang impact ng pagkakabangga. Nang malingat siya ay may malamig na kamay ang humawak sa kanyang muka. Para saan ang mga luha na to? Tanong nito sa kanya. Tinakot mo ko. Sagot niya sa kapinalo ito sa dibdib. Aray, ang sakit naman nun. Reklamo nito. Sorry, kamusta ang pakiramdam mo? Saan ang masakit? Tanong niya rito nang may pag-aalala. Ang puso ko yung masakit dahil sa pambabaliwala mo. Pero nang makita kong pag-iyak mo ay nawala ang 1 taon kong pagtatampo. Natatawa nitong sagot. Kaya inakay niya ito palabas ng kotse. Talaga bang okay ka lang? Para naman mapatignan kita sa doktor, sabi niya rito. Pwede naman sigurong ikaw na lang, diba? Napaniwala mo talaga akong sa beer house ka talaga nagtatrabaho. Yun pala doktor ka. Naiiling na sagot ni Nathaniel. Napatawa na lamang siya. Sa beer house naman talaga ako nagtatrabaho noon eh. Sabi niya. Kamusta naman kayong dalawa ni Lance? Tanong nga ni Nathaniel. Napasimangot siya. May gusto siyang malaman mula rito. Dahil may inamin nga si Lance kay Alexandria na sinami daw ni Nathaniel noon. Bakit naman nasali sa usapan natin si Lance? Tanong ng babae. Close kayong dalawa eh. Parang nagseselos pa nga na sabi ni Nathaniel pero parang may gustong kumpirmahin. Pero sabi nga ng babae, yung tungkol sa atin ang pag-usapan natin. Totoo ba yung sinabi ni Lance? Na umamin ka raw sa kanya na mahal mo ako, bilang ako, at walang kinalaman si Claire? Tanong nga ni Alexandria. Matagal na yon, saka nag-expire na. Seryosong sagot pa nga ng lalaki, kaya agad ngang binitawan ni Alexandria ang braso nito at naglakad na nga palayo. Hayop ka? Bahala ka nga dyan? Nagdadabog niyang sabi. Hoy, teka lang Alexandria. Nag-expire naman na talaga yung feelings ko para sa'yo eh. Pero, niregister ko ulit kaya anli pagmamahal na ulit ako ngayon sa'yo. Natatawa pa nitong banat. Kaya agad siyang huminto at humarap. Huwag mo akong pinaglololo ko, Nathaniel ah. Makakatikim ka talaga sa akin. Sabi niya rito. Bago pa niya masuntok ito sa dibdib, ay kinuha na nga nito ang 2 niyang kamay at kinulong siya sa mahigpit na yakap nito at binigyan ng malalim na halik. Kung hindi kita mahal, di sana hindi na kita hinintay pa, diba? Naghintay ako. Siniguro ko na naayos muna ako. Ayaw naman talaga kitang iwan eh. Balak kitang puntahan ulit at suyuin kapag handa na ako. Pero na-realize ko na talaga namang ikaw na yung mahal ko eh. Basta mapapatawad mo lang ako ngayon, magiging okay ng lahat. Nakangiti nitong sabi. Napabuntong hininga naman si Alexandria at sabi nga nito, matagal na kitang pinatawad dahil ayaw kong mahaluan ng pagkamuyang pagmamahal ko sa'yo. 3 buwan ang nakalipas, sagot niya. Nangyayain siya ni Nathaniel na magpakasal. Diretso na at hindi na sila dumaan sa ligawan dahil doon din naman sila pupunta. Kinakabahan ka ba, anak? Malumanay na tanong ng kanyang mama habang magkatabi silang dalawa na nakaupo sa likuran. Samantalang ang kanyang papa naman ay nagmamaneho. Opo, sagot niya. Nakatingin lamang siya rito at nakaramdam ng awkwardness. Sobrang saya ni Alexandria nang magkaayos nga sila ng mga magulang at makasama ang mga ito sa memorable na araw ng kanyang buhay. Sobrang saya niya. Kung siguro hindi siya na-aksidente noon ay paniguradong hindi sila magkakaayos ngayon. Parang gusto niyang humagulgol ng iyak dahil ilang taon din niyang na-miss ang presensya ng mga ito. Normal lang yan sa isang taong ikakasal. Pero alam naman namin na magiging successful ang lahat. Sambit naman ang kanyang papa. Makalipas ang 1 oras ay magkaharap na nga silang dalawa sa altar. Sa harap ng pare at mga bisitang nasa simbahan.
Kanina pa lamang ay hindi na magkamayaw sa pagpunas ng luha ang kanyang mama at sinabayan pa ni Glidel na parang namatayan sa gilid nito. Hinawakan ni Nathaniel ang kanyang palasingsingan at pinasok sa kanyang daliri ang singsing. With this ring, I take you to be my trusted partner for life. This wedding band without beginning or end is a symbol of my love for you, just as it is made of pure metal. So, I give you my pure love. I give you this ring as a symbol of my love and faithfulness to you. With this ring, with my body I thee worship you. Hanggang sa naisuot na nga talaga niyang singsing. Kinuha naman niya ang kamay nito at sinuot na nga rin kay Nathaniel ang singsing. Just as this circle is without end, my love for you is eternal. Just as it is unbreakable, my commitment to you will never fail. With this ring, I take you to be my trusted partner for life. This wedding band without beginning or end is a symbol of my love for you. At naisuot na nga niya ng tuluyan ng singsing. And now, I pronounce this couple as husband and wife. You may now kiss the bride. Sa wakas, anunsyo na nga ng pare. Kaya agad inalis ni Nathaniel ang belo sa mukha ni Alexandria at binigyan ito ng matamis na halik. Saka naman niya narinig ang malakas na hiyawan at palakpakan ng mga tao. Nasa reception na nga silang dalawa ngayon at nagsasayaw sa gitna. Masaya ka ba na akong naging asawa mo? Hindi ang ulupong na yan? Tanong ni Nathaniel at tinuro pa nga si Lance gamit ang uso nito. Dinamay mo pa ako, pre. Ikaw naman tong patay na patay sa kanya eh. Natatawang sagot ni Lance. Binisto mo pa ako. Naiiling na nga lamang nasabi ni Nathaniel. Ikaw masaya ka ba? Tanong niya rito. Oo naman. Mas sumobra ang saya ko dahil nagkaayos na kayo ng mga magulang mo. Kung nasaan man si Claire ngayon ay alam kong naging masaya na rin siya para sa ating dalawa. Nakangiting sabi ng asawa niya. Oo naman, tanging sagot niya. 5 buwan ang lumipas na buntis siya. Sa unang pagkakataon kaya wala siya sa mood palagi. Nasisigawan niya ang kanyang mister dahil mali-mali ang binibili nitong pagkain para sa kanya gaya na lang ngayon. Santo lang gusto ko, pero bakit sampalok itong dinala mo? May suha pa at manggang hilaw, hindi ko naman ito pinanggita. Sabi niya, at lukot ang muka. Iba talaga ang mood nito dahil buntis. Kaya sabi na nga lamang ni Nathaniel, dapat magpasalamat ka na lang kaysa magreklamo. Pinili ko to kahit hindi mo ni-request o hiningi dahil gusto kong mabusog ka. Malay ko ba kung hahanapin mo to ulit? Aba, nagre-reklamo ka na? Kaninong anak ba to? Diba sa'yo, bakit parang hindi ka masayang magkakaanak tayong dalawa? Emosyonal nga niyang sabi. Pero ganito talaga mga buntis. Siguro napansin nito ang mukha niya, kaya nilapitan siya nito at inalo. Napapagod din ako, Alex. May mga araw pa na kapag hindi ko nasusunod ang gusto mo, sa labas mo ako pinapatulog. Malungkot nga na pagsusumamo nito. Ayaw mo na ba sa akin? Napagod ka na ba sa pag-aalaga sa akin? Nanlilisik ang mga mata na tanong nito, pero parang naluluha. Hindi naman sa ganun. Iba din yung pagkakaintindi mo sa sinabi ko eh. Nakasimangot na sabi ng asawa. Kung hindi lang ako buntis, ay nun ka uutusan kita. Utos lahat ng anak mo kaya wag kang magreklamo. Nagdadabog na sabi niya, saka naglakad papasok ng kanilang kwarto. Napailing na nga lamang si Nathaniel habang sinusundan ng tingin ang kanyang papalayong asawa. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa sofa sa sobrang pagod. Naalimpungatan siya nang maramdamang may kamay na nga na nakapulupot sa kanyang bewang at nakita niyang si Alexandria pala nakatabi niya sa pagtulog. Anong ginagawa mo rito? Baka maipit ang bata, ang skip na nga, sumusuksok ka pa talaga. Pagsusungit nga niya. Huwag kang maingay kung ayaw mo ihulog kita sa sahig. Sabi pa nga nito. Ang tigas ng ulo mo. Hindi mo talaga naiintindihan no. Naglalambing lang ako sa'yo, ikaw naman tong overacting. Sabi nga ng misis niya at sumuksok pang lalo sa kanyang likuran. Konting-konti na lang ay mahalikan na nga niya ang sahig kapag mahulog siya. Titiisin ko ang ugali mo dahil mahal kita. Sabi niya.
Sagot naman ng babae, kahit ganyan ka, mahal na mahal rin kita. Pero ganun lang naman ngayon si Alexandria dahil nga sa pinagdadalang tao niya, nakambal pa talaga. Nasa lahi kasi nila ang pagkakaroon ng kambal na anak. Kaya nga nang nagpa-check up sila, nalaman nga nila na twins din ang magiging anak nila. At ipinangako nga nila Alexandria at Nathaniel sa kanyang sarili na hindi nga mangyayari muli ang nangyari kay Alexandria na ginawa nga ng mga magulang niya sa kanya. Na nilayo nga ang loob niya dahil may paborito ang mga ito. Sisiguraduhin nga raw nila Alexandria at Nathaniel na pantay nga ang magiging pagtingin nila sa kanilang kambal na anak. At magsasama nga sila sa hirap at ginhawa. Mamumuhay ng masaya, simple, pero panatag. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Alexandria at Nathaniel. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Felicita Gamueda, Bing Ayusan, Gilbert Quesada, Jane Rosario, Lina Kainglet, Liza Monte, Flor del Rosario, Phoebe Bandola Piad, Alexander, Juvelin Romero, Gloria Paglikawan, Ostonalito, Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Josefina Rubio, Kissing Teresa, Ellie, Evelina, Magdalena, Bernardita, Miriam Bersabal, Geraldine De Jesus, Raquel Magna,